Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Pisces! Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. So Pisces, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal nyo ang inyong mga sarili. At pagkaroon po kayo ng self-love. Okay? Love yourself first ha Pisces. Okay? Ngayon, ang reading natin, alamin natin yung iyong true love, yung right person na para sa iyo, Pisces. And alamin natin ang sitwasyon mo, energy mo, yung mga nararamdaman mo, ganun din sa iyong true love, kung sino yung iyong true love, yung kanyang katangian, impression niya sa iyo, at yung timing ng inyong pagtatagpo. So, hahalukahin ko, Pisces, ang baraha para sa iyo ng higit pa sa iyong inaasahan. Okay? Ikaw nang bahala mag-adjust sa gender, sa edad nyo. Okay? At kung gusto mo ng personal reading, Pisces, kontakin mo lang ako, ha? Kasi mahirap yung ganitong reading, hindi naman ito para sa iisang Pisces lang, Mas maganda pagka one-on-one, yung iyong sarili talagang energy. Okay, moments of gratitude, finding the stillness, at creating sacred space and inspirational mediumship. Ditong tatlo magkapareho sila ng color, And eto lang ang nag-iisa. Okay, Pisces. So nakikita ko sa sitwasyon mo, Pisces, mukhang labis ata ang labis, double labis. Yung pagkalos ng balance mo dito. Dito, nakapikit ang iyong mga mata. Parang yung ulap galing sa ilong niya. Tingnan mo, parang hininga niya. Tapos dito, nakamulat ang mata mo. So, pilit mo talagang gustong i-balance. Kaya pala color blue ang mo. Cold, napaka-cold ng color mo dito. Blue. Baka yung iba sa inyo, masasabi ko, may problema ka ba sa kasarian mo? Kasi dito, lalaki. Dito, babae. Pero, maganda sana kung ganito, para nagkakaharapan. Klaro. Pero dahil sa ganito siya, and then meron tayong creating sacred space sa between ng kanilang mga mukha. Masculine at dito ang feminine, pero ang feminine is nakatingin sa taas. And then ang masculine, nakapikit siya. Then meron tayong moments of gratitude. Nasa dagat, beach. Pero beach din ito. Pero dito para siyang bundok or damuhan. Dito rin damuhan. Tas dito tubig. So water. And then dito naman is earth. Okay. Pasensya na. Pisces ha. Sarili kong yun, validation. Hindi ko na ikikwento sa'yo. So malamang na ikaw ang Pisces na may problema ka sa kasarian mo. At hindi lahat pero katulad sabi ko may napipick up ako kasi kaya baka ikaw Pisces na ikaw siguro ang Pisces na pwede ka makipagrelasyon sa babae, pwede ka sa lalaki. Hindi lahat sa inyo, So, it's okay kung hindi ka makaresonate, it's okay. At hindi ko kailangan ng maraming applause. Ang kailangan ko, mabigyan ng enlightenment na kahit na isang Pisces lang. Dahil yan ang sinasabi sa akin ng gabay ko, yan ang sinasabi sa akin ng Ascended Master, na bigyan ko kayo ng enlightenment.
Okay? Kaya hindi ako naghahangad ng maraming views, maraming subscribe. It's okay na magkaroon kayo ng clarity sa inyong panonood sa akin dito. Makakuha kayo ng moral lesson na ma-erase nyo ang inyong vibration. At sa gawing ganoon, pinupuri po ako ng aking Ascendant Master. At katulad na sabi ko sa inyo, ako po ay isang employee ng universe. So pag ang employee, maganda ang performance, syempre, pupuriin siya ng kanyang boss, di ba? So, pasensya na Pisces, kung hindi mo magustuhan itong sasabihin ko. Pero ito ang nararamdaman ko sa mga baraha mo na malamang ikaw ang tipo ng Pisces na okay sa'yo ang babae, okay din sa'yo ang lalaki. Okay? Na maging isang karelasyon. Or baka yung iba sa inyo, yun na ngayon ang mga karelasyon nyo. At ang nakikita ko kasi sa mga barahan natin, na mukhang alanganin ka talaga. At kukuha pa ako ng additional dito. Medyo hihiwalay ko kasi naandito ang pinaka-main na barahan natin. Nandito kasi ang pinaka-main na validation ko sa barahan ito. Hindi ko naman nararamdaman na mabigat ang iyong enerhiya, Pisces, Pero, gusto ko lang ipaalam sa iyo na yan ang nakakita ko sa barahan. Kung hindi naman ikaw mismo ang Pisces, I'm sorry, nakangati yung kilay ko. Sorry, Pisces. Kung hindi naman ikaw ang Pisces na may problema sa gender, or masasabi ko na open ka lang. So, meron ka ganong klaseng pag-uugali na open ka lang. Okay? Baliktad, Pisces, I'm sorry, believe and succeed. Blossom. Alam mo, nagbilog siya, pero mukhang gumagawa ka ng apoy dito. And then, eto parang pasulong, tas parang may light. So, parang mabilis ang ang takbo mo dito. Mukhang overspeed ka dito. Then dito rin parang nagkano ka. Masasabi ko dito sa validation ko sa mga 5 barahang ito, ang hirap ng baraha mo, Pisces. Kaya pala nangangati kilay ko sa'yo. Napapataas ang kanang kilay ko sa'yo, Pisces. So, Pisces, tingin ko sa'yo, ikaw ay kumikilos ng padalos-dalos, walang ingat. Masasabi ko yung mga pamamaraan mo ay hindi talaga pinagplanuhan ng husto. Kaya, hindi mo kasi pinag-isipan or pinag-iisipan. Malamang, marami kang issue. Nawala yung pagiging kalmado mo. Kasi parang ganyan, mabilis yung biglang ganyan. Tapos dito, naging dahon agad. So, from here, gusto mong magtanim ng, may magic kang ginagamit dito, Wala yung pagiging kalmado mo dito, yung katahimikan mo. Maaring, Pisces, humantong ka na yung tipong humahanap or naghahanap ka ng kasiyahan sa mga mapapanganib na mapanganib to di ba? Kung ano man to. Ano ba sa tingin mo dito? Apoy? Araw? Tingin ko mapanganib ito. At hindi mo mahahawakan to. Orange ang color. So, maaring eto rin, mapanganib din to dahil nasa laot ka. So, ang masasabi ko dito, yung mga kasiyahan na hinahanap mo, in a way na delikado yung pinapasok mong sitwasyon, nakakapinsalang pamamaraan ang ginagawa mo. For example, Pisces,
pumasok ka sa third party or yung minahal mong tao na aakala mo na andun ang saya mo, hindi pala. Ano? Kaya yung way ng paghahanap mo ng kasiyahan, hindi maganda ang masasabi ko dito. Nakakapinsala. Napipinsala mo ang sarili mo, at the same time, meron ka rin ibang tao na pipinsala. Okay? Yan ang enerhiya mo na nararamdaman ko sa iyo, Pisces, sa mga barahan lumalabas na atin dito. No? Maaaring may mga sitwasyon ka rin na yung mga masasabi kong close friends mo or yung mga tao sa kapaligiran mo, or kung ikaw ang Pisces na may karelasyon, malamang na nagkaroon kayo ng mga hindi pagkakasundo dito. Ano? Kaya sumama ang loob mo dito sa barahan to. Pinipilit mong mag-work yun. Ano? At saka kung titingnan mo, merong ahas dito, di ba? Maaring may nagpangahas kung meron kang karelasyon, may nagpangahas sa inyong buwagin ang inyong samahan. Or baka ikaw ito mismo na nangahas ka sa iyong karelasyon, or meron kang sitwasyon na pinasukan at doon ka nangahas. Ano? Kaya masasabi ko talaga dito sa iyo, mapanganib ang mga nagawa mong paghahanap, pamamaraan. Ano? Yung iba sa inyo, hindi lahat, ano? At doon sa mga sinasabi kong maraming tao na nakapaligid sa'yo, ganun din, ano, mukhang maraming drama. Maraming drama dito Maraming drama dito sa ano to. Ikaw mismo at ang mga tao dito sa paligid mo, tingin ko may away-away kayo dito Away-away, galitan. Kaya dito ko, imbis na mag-blossom ka, imbis na makareceive ka ng believe and succeed, ano? Hindi mo na, malayo pa yung bangka, pero nakakita mo na yung liwanag. Which is, dahil hindi mo pa nare-reach yung pinaka-destinasyon, may mga hadlang na tumambad sa harapan mo. Ano? Pisces. Kaya malamang alitan. See? Meron ka talagang magandang dapat dito kahihinatnan. Ano? Kaso, dahil dito sa ahas na to, dahil sa sobrang galit siguro ito na namuo, na hindi, kung blossom, di ba? Wala Ano lang dahon lang ang naglabasan kung titingnan mo. Paano magbo-blossom yan? Hindi pa nag-aano. Ang energy mo, masasabi ko, sorry ha. Eto rin, di ba, may dagat. Dito ko siya ilalagay kasi dagat. Then eto. Pasensya na. Ngayon, malawak masyadong malawak. Ang energy mo, sa sobrang kalawakan, actually naandito ka lang, mababaw naandito ka, tinan mo yung paa niya, di ba? Mababaw, hindi ka naman nalulunod dito Eto rin yung lalaki, naandito ka naman sa harapan ng pangpang, di ba? Eto rin, kumbaga, mababa. Mababaw. Dahil na rin siguro yan sa mga kaganapan sa buhay mo. So, yung enerhiya mo yan ang para sa akin ang validation ko dyan. Yung enerhiya mo is mababa sa sitwasyon na nagaganap sa buhay mo, yung mga bagay-bagay, or meron kang meron kang binibigay dito Malamang na yung pagmamahal na binibigay mo, hindi nasuklian. Nagmahal ka, malamang na yung pinasukan mong sitwasyon, relasyon ay hindi talaga maganda. Kaya, hindi ka nakatamo ng sukli. Hindi nasuklian yung pagmamahal na ibinuhos mo doon. Kung may karelasyon ka, malamang na hindi maganda talaga ang samahan nyo. Kayo siguro ang palagi nag-aaway, may alitan. Imbis na magtulungan kayo, tingin ko, nagpapataasan pa kayo dito. Ano?
parang sayang naman. Kulang kasi yung paniniwala. Kulang. Yung isa nakapikit, yung isa dilat ang mata. Yung isa naman dito nagmamagic siya ng ano. Tingin ko sa Pisces na wala siguro ang lahat ng pinagpaguran mo, maaring pera, relasyon, trabaho, yung iba sa inyo, or maaring nagmadali ka or nagpadalos-dalos ka sa mga desisyon na gawa mo. Kaya imbis na matatamo mo na, hindi mo natamo, lumayo pa. Hindi lahat yung iba sa inyo, no? So, Pisces, ikaw nang mag-adjust, kung anong klaseng sitwasyon ang meron ka. Ikaw naman mas nakakaalam dahil hindi naman to i-reading para sa isang tao. Okay? So, gender, age, paki-adjust na lang po. At saka kung tingin mo past, future, present, ikaw na rin bahala. Alamin naman natin, Pisces, yung sitwasyon ng person mo, yung true love mo, yung right person na para sa'yo, yung kanyang nararamdaman, enerhiya, sitwasyon niya ngayon, lahat-lahat na yan. Hahanapin natin, hahalukayin natin dito sa ating lalabas na baraha, Pisces. Maliit kasi. Ayan. Diyang, see? Dapat talaga maganda ang mo. Ikaw at itong person mo. So may pumasok kasing mga negatibong, siyempre pag-uugali natin, wala tayong mag-elimination. Diyan. Dito mukhang reverse ito eh. Diyang, clouds, child. So, ang sitwasyon ng person mo, energy niya, itong right person or true love mo, no? Tingin ko, hinahayaan niya ang sarili niya na magkaroon ng maraming bagay ang kasiya-siya, lalo na sa pagkain, sa inumin, kung saan ba siya, marami siyang blessings na natatamo. Hindi ko naman sasabihin ang blessings niya ikape lang, pero marami siyang blessings na natatamo. Malamang sa kasalukuyan ito, sa itong taong ito. Baka yung iba may anak, yung iba sa inyo, itong true love mo, Ngayon, sa kabila ng marami siyang blessings na natatamo sa buhay niya, parang illumination, may mga, parang dinaan ng bagyo to, Chismosa. Malamang na ang sitwasyon nito, may mga chismosa ako nakakita dito, mga pakialamera. Alam mo, may siya, may shape eh. Marami siyang shape, yung illumination niya. Pero, ang masasabi ko dito, nakaranas ng broken engagement siguro ito. Kaya dito merong child. Baka nag-divorce, naghiwalay, tas merong naiwang bata, or kung hindi naman, let's say kung itong true person na to, true love mo, Pisces, hindi ko alam, halimbawa ikaw Pisces, lalaki ka, tas itong right person na para sa is babae, malamang na nagkaroon siya ng miscarriage or may cheating na naganap sa kanyang buhay, sa kanyang pag-ibig, yung naganap sa kanyang overall na kabuhayan, buhay, kung hindi sa buhay niya, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang relasyon, ano mas relasyon na meron siya, asawa ba, live-in partner ba, or boyfriend, girlfriend lang ba. So, basta ganon. Basta tungkol sa pag-ibig. Then, nakakita ko naman, dahil sa ganda ng blessings na to, at meron din tayong stork dito,
Actually, tinan mo naman, no? Di ba? Ganda eh. Etong taong to, ang enerhiya niya, may kakayahan siya magpatawad. Handa siyang magpatawad. May mga ganyan siyang klaseng magaan na, alam mo yun, kasi karamihan sa tao, mahirap magpatawad dahil tayong mga tao, ma-pride. Kaya sinasabi ko sa inyo, magsisi na kayo at erase nyo ang inyong vibration. Patawarin nyo na kung sino yung mga taong nagkasala sa inyo. At huwag kayong gagawa ng revenge, Pisces. Please lang, iwasan mo yan. Tawagin mo na lang si Lord at si Lord na ang bahalang mag-aano sa kanya. Katulad ng sa channel ko, may mga bashers, Marami silang mga ginagamit na dummy account. Ko yung energy nila, Pisces. Alam ko ang energy. Kahit nasabihin mong si Mr. A or si Miss A, kahit na si Miss A, gumawa siya ng Miss B na account, pareho ang energy is energy. So Pisces, kaya ako sinasabi sa iyo yan, malamang na mayroon kang mga, maaaring ikaw rin, Pisces, or etong person mo, pareho kayo na meron kayong mga sama ng loob. Kasi itong person mo, handa siyang ikaw, tingin ko sa iyo, meron kang galit na nararamdaman sa barahang ito. Baka ikaw ang Pisces na hindi marunong magpatawad. Pero itong person na to, ang ugali niya, handa siya magpatawad if ever na kung sino man yan naging karelasyon niya, na ginawan siya ng hindi maganda, iniwanan siguro siya na may anak, or kung ano man, or baka siguro meron siya naging karelasyon, tapos hindi hindi mabigyan ng, let's say, hindi matanggap dahil nakabuo sila ng bata. So, pinaalis siguro sa tiyan niya, Hindi ko alam kung anong ginawa nito. Pero itong taong ito, Pisces, itong true love mo, handa talaga siyang magpatawad. Ganon ka, ganda ang kanyang, masasabi ko maganda ang kanyang enerhiya, which is naman ang to. Tapos may corona pa siya. Baka maganda ang puso ng itong person mong ito, itong true love mo, Pisces. Kaya ang gusto niya, kung mawala na siya, kung anumang sakit ang meron siya, nararamdaman. Malampasan niya ang depression, yung nararanasan niya, gusto niya na ng recovery, para naman makapagkapi-kapi na siya. Alam mo yun? Gusto niya na yung storm na yan. Gusto niya na maalis na yung bagyo na yan. Kasi handa na siyang magpatawad. Handa na siyang makarecover. Mukhang malungkot itong person mo, Pisces. Maaring hindi lahat sa inyo, pero mukhang itong taong ito, in-isolate niya ang kanyang sarili. Malamang in-isolate niya ang kanyang sarili dito. Sa mga friends niya. Kasi nakaramdam siya ng depression, kalungkutan na feeling niya siguro maraming chismosa sa mga paligid, kaya sinasolo niya na lang yung mga kanyang nararanasan, kanyang mga nasa siya. Magulo ang niya, pero handa siyang magpatawad. Hindi katulad mo, Pisces, baka yung iba sa inyong Pisces, ganun kayo. See, anchor. So, hindi niya alam ngayon kung saan siya pupunta, pero gusto niyang i-isolate ang sarili niya. Gusto niyang ilayo sa mga tao na pakialamera, solsolera. Gusto niya makapag-move on, Pisces. Ito ang sitwasyon, enerhiya, nararamdaman ng iyong true love, ng right person na para sa iyo. Kasi, baka yung iba sa inyo, ito yung nagtagpo na siguro kayo dito kasi may mga daan excuse nagtagpo o ngayon pa lang ito yung siguro ang way ng pagtatagpo nyo dito. Nangalumbaba na ako dito, Pisces. Ang gandang basahin ng baraha mo. Yung kamay ko nasa baba ko nakapatong, hindi, yung baba ko sa kamay ko nakapatong. Mali Tagalog ko. So eto siya, Pisces. So, malamang yung iba sa inyo, nagtagpo na kayo na itong true love mo, Pisces. Kung hindi naman, siya na ang humiwalay sa'yo or nagdumistansya. If ever na nagkaroon na kayo ng pagtatagpo nito,
dahil malamang na hindi nyo pa na-realize na siya pala, hindi nyo na-realize sa isa't isa na siya ang right person para sa'yo, hindi mo rin na-realize na, hindi niya rin na-realize. Pareho kayong walang realization dito. And nagkaroon ng distansya. Okay? Humiwalay siya dahil sa meron siyang nasaktan siya, or baka yung iba sa inyo naging magkarelasyon na kayo nito, Pisces, nasaktan mo siya ng husto, pero hindi mo namamalayan, Pisces, na itong person na ito, siya na pala ang the right person para sa iyo, siya na pala ang true love mo, di ba, Pisces? So ikaw nang bahalang mag-adjust dyan, Pisces, pero ang nakikita ko dito sa barahang ito, dito paghihigante, galit, sama ng loob. Which is dito naman depression. Pero handang magpatawad, baka yung iba sa inyo nagtagpo na kayo. Kung hindi naman, yung iba sa inyo, ngayon pa lang kayo magtatagpo, so meron kayong kanya-kanyang klaseng sitwasyon na naganap sa inyong buhay at ganyan ang inyong mga enerhiya. Ngayon, Pisces, masasabi ko na sadyang mayroong hadlang talaga, At mahirap na malampasan ang hadlang na yan, kaya mukhang gusto talaga nitong person na to na makapag-move on. Kaya lang naghahanap siya kung saang way siya para makakapag-move on. Dahil maraming daan. So alin ba dyan para makapag-move on siya? Medyo it will take time para makapag-move on siya. Tsaka mayroon din siyang gustong ayusin sa buhay niya. Maaring career, financial niya. Kaya kung ano man ang mga conflicts ang meron or dumating sa buhay ng taong ito, hanggat maaari gusto niyang iwasan. Ayaw niya maranasan yun. And if ever na meron mang conflict or kung anumang problema, gusto niya meron siyang merong taong makakaantabay sa kanya, merong magko-comfort sa kanya. Naghahanap siya. Baka yung iba sa inyo, eto na talaga ang pinaka timing na para magtagpo kayo. Pero alamin pa rin natin kung kailan ba ang timing talaga ng inyong pagtatagpo, itong true love mo, itong right person para sa iyo, Pisces. The Wheel of Fortune na reverse. Dito siya. Kuha tayo dito ng ating Wheel of Fortune. This could be the one. Ay, ito na siguro ang timing ng inyong pagtatagpo. Separation. The Wheel of Fortune, di ba? Alam mo yung iba sa inyo, Pisces, yung timing ng kasi dito nakakita ko mukhang bad luck, then separation. Then yung timing na inyong pagtatagpo, kung meron kayo kanyang-kanyang karelasyon, then magkakaroon kayo ng breakup. Ikaw, Pisces, yung karelasyon mo, magkakaroon kayo ng breakup, and then siya rin, magkakaroon din ng breakup, the separation nga, Then, eto kasi ang nagpapahiwatig na bad luck. So, malamang na, syempre, ang pag-separation, paghihiwalay, syempre, hindi naman, malamang na hindi maganda ang magiging paghihiwalay mo sa karelasyon mo, and then siya rin. Pero ito naman person na to, handa naman siya magpatawad. Ikaw naman, Pisces, mukhang may sama ng loob kang matitira sa iyong puso't isipan, At ngayon, by that time na magkakaroon na kayo ng sari-sariling freedom, then ito na ang inyong best timing na magtagpo. Kaya sinasabi sa iyo ng baraha na this could be the one. And then parang may mga party dito, may lamesa, may planggana. Then 2 of Wands. So dalawang
Dalawang destinasyon dito ang nakakita ko dahil may ones na ano dito. Yes, dito. Malamang na magtatagpo kayo during ng mga gatherings. May mga, let's say kung sa work nyo, di ba? Sa work, mayroong mga Christmas party, mga handaan ako ano yan. O kaya sa bahay, piyesta, ganyan. Kung ano man yan, hindi ko alam. At hindi ko rin alam kung nasaan bansa kayo. Pero ang masasabi ko, magtatagpo kayo. Ito yung timing na pagtatagpuan nyo ha, Pisces. Makinig ka maigi. So, yung merong mga salo-salo, baka this coming Christmas, magtagpo kayo, coming holiday season, o baka naman sa ano ba tayo ngayon? October na tayo, sa Undas. Araw ng Undas, di ba? Nagtitipon-tipon ng mga magkakamag-anak, baka may maisama yung friend ng friend, or pinsan ng pinsan, mga ganyan, di ba? Baka yung iba sa inyo, kamag-anak nyo pa itong maano nyo, Ayoko na sabihin yan. Ngayon, masasabi ko, yan ang timing. Mga okasyon, mga salo-salo. Yung iba sa inyo, kilala nyo na siguro itong true love nyo. Matagal na. Kaya siya mismo ang maglalagay sa iyo ng restriction. At if ever na may chance na magtagpo kayo nito, malamang na pinapatagal niya. Or hindi siya a-attend. Na para a-attend or magpapakita sa iyo. Siguro kababata mo to, na magtatagpo ulit kayo, kung anong reunion or gathering, salo-salo yan. Pero makakita ka niya, iiwas siya, hindi siya magpapakita sa iyo. Maaaring magtatago lang siya sa gilid. Yung iba naman, talagang magpapakita, kumusta ka na, kakausapin ka. Hindi ka na mahahalikan sa kamay niyan. Hindi naman ganyan siguro. Pero mag-uusap kayo. Nasa Pinas ka na pala. Baka siguro, ang tagal yung nagkaroon ng hindi ko alam kung gaano kayo nagkahiwalay. Eto, magkakabalikan kayo na hindi naman na magiging kayo agad. Pero baka kaklase mo sa high school, college. So, magkakaroon dito ng Pero eto, nakakita ko sa kanya. At saka, kung kayo ang Pisces, nakilala nyo talaga itong taong to, itong right person na to, ganun ang balak niya, yung timing na pagtatagpo nyo, parang ginagawa niyang bad timing. Dahil sa may kung anong kadahilanan. Parang, bad timing naman si itong kaya magtatago siya. Pero, nagtagpo na kayo. Malamang ikaw, hindi mo siya mararamdaman. Kasi yung by that time na magtatagpo kayo, magkikita kayo, na malamang ikaw hindi mo mamamalayan, pero siya nakita ka na niya, doon pa siya mag-iisip, talagang kakausapin ko ba talaga si Pisces? Talagang haharapin ko ba talaga si Pisces? Ipapaalam ko ba sa kanya ang nararamdaman ko? Medyo nagdadalawang isip pa siya. Hindi niya pa alam kung anong dapat niyang gawin. Nag-iisip pa siya kung anong dapat na moves nang gawin niya, yung plano. Kasi para sa kanya parang hindi pa ako pwede. Kailangan ko munang hiwalayan siguro si ganito, si ganon. Yung iba sa inyo, Then Pisces, kung ready ka na talaga talikuran yung mga nakaraang kaganapan sa buhay mo, mga mapait na karanasan, yung iba sa inyo, malamang na kung talagang aalisin mo na yung sama ng loob mo. Then eto, kasi malamang eto ring the wheel of fortune, kasi bad luck nga ito dahil reverse, malamang ito ang nagiging hadlang. Then kung aalisin mo yung hadlang na yan, malamang eto na ang inyong pagtatagpo. Magtatagpo talaga kayo or babalik siya sa'yo. Or kung ano man ang sitwasyon nito, malamang tatalikuran niya para lang humarap sa'yo. Yan ang nakakita ko. Handa siyang talikuran ang pinasukan niya para lang sa'yo. Pero mangyayari lang yun kung ikaw mismo, Pisces, pagagandahin mo ang aura mo. Okay? Naintindihan mo yan, Pisces? Kaya yung galit mo, mapait na karanasan mo, at alisin mo na yan. Okay? Magpatawad ka na. At yung mga unfinished business, tapusin mo na para mapaaga ang inyong pagtatagpo dito. Pisces?
May karelasyon ka man, wala. Kung anong energy mo, feeling mo na wala kang excitement everyday, parang boring, lalo na ibang Pisces na single, wala kang gimmick. Kahit yung mga friends mo, gusto mong gumimik, pero lahat sila busy, wala kang kalaro. Malamang ito na yung timing sa'yo, Pisces. Naku, sabi mo, ay, yung mga friends ko walang ikaw lang mag-isa naglilibot-libot sa mall. Hindi ko alam kung saang mall lang nililibot mo, baka nasa abroad ka, or baka nandito ka sa Japan, or sa Pilipinas. Hindi ko alam, ikaw bahala mag-adjust, Pisces. Pero, yung time na wala kang kalaro, ito matatagmuan mo itong right person, itong true love mo. So, yung tipo naghahanap ka ng companion, yung iba sa inyo, yan, magtatagpo kayo. Alamin natin yung katangian ng person mong ito, Pisces. Kuha tayo dito. Hindi, ito. Ano ba magandang barahang kuha? Ito na lang, hindi pa natin masyadong nakukuha. Pasensya na, Pisces. Katangian niya, Pisces? Minadali na. Oo, Pisces. Meron akong bisitang darating ngayon. Nagluluto ako ng biko habang nag-ano tayo. Yung biko nilagay ko sa sa rice cooker. Hindi ko alam kung anong kalalabasan yun. Bahala na. Baka naging lugaw na yun. Katangian ng iyong person, Pisces. Madaliin na natin. Jiga-jiga-jang. Oh, meron tayong leadership. Inner peace and jaga-jaga-jaga-jang heal and lead. Heal and lead na baraha. Palaging balisa itong taong ito. Feeling niya nakadagan sa kanya ang mundo. Kaya kailangan itong ma-heal. Inner peace ang kailangan. Inner peace tapos heal. Yan ang kailangan pala ng taong ito. So, ang katangian nitong taong ito, masasabi ko, ang laki kasi ng katawan niya dito, Minsan may pagka-OA ito, Alam mo, ang lalaki ng eto, bear, tas ang laki din ng katawan nito, parang rin, bear din, tas ang lalaki ng ng koi. Koi to koi fish. Ang laki. Masasabi ko na, maganda naman ang kalooban ng taong ito. Mahilig siyang makinig siguro sa mga music. Parang Michael Jackson yung nito, suot nitong damit Baka favorite music niya, yung kay Michael. Sa pakikinig niya, meron talaga siyang sariling mundo. Talagang parang once na nag-start na yung yung music, yung hu-hu-hu, ganyan na siya. Mahilig siyang makinig ng music. Diyan siya nagsisimula ng imagination niya. Diyan namumuo yung kanyang pagde-daydreaming, pagmumuni-muni. At lalo na kapag depressed siya, yan ang pinaka-outlet niya, yung makinig ng music, makinig ng sound. Kasi yung chain, niya. So kung meron siyang depression na nararamdaman, sama ng loob, naaalis niya yun sa way na pakikinig sa music, Malamang na, pero, ang isa pang pag-uugali na nakakita ko dito, maaring meron din siyang paranoia, Kaya kailangan niya din dito ng inner peace. Hindi naman kasi siya ang biktima, Kasi nakakalas naman yung chain dito sa baraha, kung titingnan mo naman, Pero malamang minsan siguro, kumbaga hindi naman siya kasali sa usapan, sa chismis, hindi naman siya pinagchichismisan, pero feeling niya siguro kasali siya doon. Meron siyang ganong klaseng pag-uugali, assuming na akala niya siguro siya yung pinagchichismisan, pero hindi. At saka madaling ma-inlove itong taong to. Kaya pag nagtagpo kayo nito, Pisces, malamang na ma-inlove agad siya sa'yo. At para sa kanya, parang sasabihin niya, no, this time is for real. Siya na ang aking this could be the one.
So this time, this is real na. This is for real. Kaya naman gusto niya ng breakthrough. Ayan. Ano? Gusto niyang wasakin yung chain na yan. Gusto niya ng breakthrough. Parang sigurado na ako, ito na talaga. This could be the one. Yan ang kanyang nararamdaman, Pisces, once na magtagpo kayo. Gusto niya makilala ka agad-agad, lubos ang makilala ka. May ugaling pagka-atat, alam mo yun, atat na atat ito. Kaya, yan ang nararamdaman itong, yan ang katangian nito, na pag once na nagtagpo kayo, yan ang mararamdaman niya sa iyo, Pisces. Alam mo, meron din siyang problema pagdating sa pera siguro, problemado siya. Lalo na pag meron siyang time na merong binigay sa kanyang responsibilidad, Pisces, gawin mo, hindi pa Pisces. Itong true love mo, Pisces. So, ikaw, na true love ni Pisces, gawin mo to. Pag binigyan siya ng obligasyon, obligasyon, madali siyang mamroblema. Yan ang isang katangian. Baka kung kasamahan mo sa trabaho to, yan, makikita, ay, problemado pala to. Yan, makikita. Yan malalaman mo sa katangian ng taong ito. At saka Pisces, ano bang parang dapat kong gawin? Alamin naman natin kung ano ang impression niya sa'yo pag kayo ang nagkatagpo, nakita ka niya. Pag nakita mo si Pisces, anong impression mo sa kanya? Ikaw na true love ni Pisces, the right person na para kay Pisces. Pag nakita mo si Pisces, ano ang magiging impression mo kay Pisces? Sabihin mo sa akin. Kukuha lang tayo dito. Jeng. Ayos lang. Nangangamoy na yung aking biko, yung aking gata. Move. Healing begins. Dito rin healing. Healing begins. And then retreat. Retreat and gravity. Gravity. It's time to disconnect from the world. Healing begins. Move. Okay, so Pisces, tingin niya sa'yo, etong true love mo or the right person para sa'yo, Pisces, tingin niya sa'yo, hindi ka magaling makipag-usap sa tao. Mukhang magaling ka sa one-on-one na tao. Alam mo yun? Hindi ka magaling makipag-usap sa tao, or humarap sa tao kasi nakatalikod ka dito makakausap mo lang, pasilip-silip ka dito. Alam mo dito na nakikita ko, shy ka, Pisces. Ito ang impression sa iyo ng itong true love mo. Itong true love mo na the right person para sa iyo, Pisces. Inisip niya na shy si Pisces. Siguro si Pisces ayaw niya ng maraming tao. Okay? Mas ka lang sa one-on-one, dalawa lang kayong konting member lang. Kaya for example, Pisces, bigyan lang kita ng tingin ng person na to sa'yo, let's say magkasama kayo sa work, Ngayon, kung sa opisina kayo, ikaw, Pisces, let's say, ikaw ang nakatoka na gumawa ng presentation, ng PowerPoint. So, magpe-present ka kung ano man ginawa mo sa PowerPoint, Ngayon, kabado ka dito ngayon. Andiyan na ba sila? Ilang tao yung nakaupo? Ilang tao yung makikinig sa presentation ko ngayon? So, ngayon, itong true love mo, itong the right person na para sa'yo, yan ang niya sa'yo, impression. Hirap kang humarap sa mga tao or hindi ka magaling makipag-usap. Lalo na sa mga, public speaking, ganun, maraming tao yung nakikinig sa'yo. Parang, hindi ka magaling doon or mahiyain ka, kabado ka.
mukhang hindi mo gusto yung mga mata ng tao na nakatutok sa'yo, mga ganyan ba? Tingin niya kasi sa'yo, nervyoso. Hindi makapagdesisyon, parang palagi na lang na inaasa mo sa mga friends mo, or sa mga tao sa kapaligiran mo, yung iba sa inyo, hindi lahat. Parang ito, ikaw na please. yung friend mo yung puno. Pinapaano mo. Kasi, yun nga meron kang ganong pag-uugali na ang tingin niya, yun ka. Or yung iba sa inyo, Pisces, tingin niya sa'yo, ikaw yung type ng tao na, anbawa, magla-lunch kayo ng office mate mo. Tapos, hindi ka magsasalita na, punta tayo sa McDo or punta tayo sa donuts, kain tayo ng donuts. Kumbaga, nakikinig ka lang sa mga kasamahan mo sa grupo. Kung sino nagsasabi na, doon tayo sa Jollibee, yung ganon. Ngayon, parang para sa'yo kasi, parang mas doon ka, mas relax. Alam mo yun? Yung makikinig ka na lang, susunod ka na lang, pupunta ka na lang kung saan ka dadalhin. Kasi, parang tingin niya na parang, syempre, mas less responsibilities, Kaya doon ka na lang, susunod ka na lang, sasama ka na lang kung saan ka isama ng mga barkada mo, ng mga office mate mo, kung sino man yung taong yun, or baka yung karelasyon mo, na parang sunod-sunuran ka na lang, yung ganun. Malamang na para sa'yo, mas doon ka, relax ka, wala ka nang iisipin, susunod ka na lang. Walang responsibilidad, walang obligasyon. Iwas risk, di ba? Meron siyang ganyang klaseng impression sa'yo. At ang isa pang impression niya sa'yo, mukhang never ka pang nagkaroon ng long-term relationship. Meron siyang ganong naiisip. Siguro si Pisces, yan? Nagkaroon mang karelasyon, hindi umabot ng ilang buwan, half year, baka less than 1 year, mga ganyan. Meron siyang image na nakakita sa'yo. Kaya, paano na lang kung kami ni Pisces, mag-last kaya ang magiging relasyon namin? Kasi para sa kanya, this could be the one. Kaya meron siyang ganong klaseng impression sa'yo. What if maging karelasyon ko si Pisces, ilang years kami, ilang buwan kami? So, meron siyang ganong klaseng impression sa'yo, Pisces? Okay? So, Pisces, maraming salamat sa mga request nyo na sinend nyo sa aking email. At Pisces, maraming salamat din sa mga nag-request ng ng personal reading at saka ng Akashic reading. Thank you. Pisces, pasensya na sa Power Stone bracelet, talagang konti lang talaga ang ginagawa ko. Basta kontakin mo lang ako at gagawin kita ng para sa iyo lang, Pisces. Okay? So, Pisces, maraming salamat sa oras na inilaan nyo. Hanggang dito na lang. At sa like, share, comment, thank you rin sa mga cross-watcher. Maraming salamat din po sa mga bago kong subscriber. Thank you po. Namaste po. Bye-bye.